Purihin natin ang ating Panginoon, ang mabuti, makapangyarihan, banal, at karapat-dapat na Diyos. Thank you, Hallelujah. Jesus. Let's bow down our head and close our eyes and let us pray. Lord, salamat sa oras na to. Salamat, O Father God, sa panibagong araw at araw na linggo na binigay nyo to worship your name. Thank you, God, for the lives of your people whom you gathered in this place, O God, to worship you. Lord, lumalapit po kami po'y nagpapakumbaba at humingi ng kapatawaran sa anumang kasalanan na yung nakikita sa buhay po namin. Linisin niyo po kami, O Diyos, na inyong buhay at banal na dugo. And Father Heart God, idamit niyo po sa amin ang damit na yung katuwiran, Panginoon. Lord, salamat sa buhay ng mga anak mo who seek first your kingdom and your righteousness. As you promise, God, all these things shall be added unto us. Ayan niyo, Father Heart God, na pagpalain at i-anoint ang lahat ng mga pastors and worship services ng JA1 nationwide and worldwide. As I also pray, protect all our brethren who are still on their way here to worship you in spirit and in truth. I also pray, God, bukas ang kaisipan ng lahat to absorb your words. We thank you. We praise you. At yung hayaan na kami matapos na kami pa, O Diyos, ay hindi po natugunan sa anumang mga katanungan po namin. At huwag mo kayong hayaan na umuwi na hindi namin dala ang iyong kapahayagan. Itaas lang ang pangalan mo sa lugar na ito, O God, in Jesus' name. Everybody say Amen. Palapakan natin si Lord. You may be seated, please. And let's all declare Luke 4:18 and 19. Sabay-sabay. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, is the Anointed One, the miracle-working God. Amen? And the J1 culture, sabay-sabay natin ihayag, go. I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big, I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. J1 culture. Good morning. Ang Diyos ay mabuti. Amen? Praise the Lord. At this time, of course, maganda po ang panahon na. Di katulad doon nakaraang 2 linggo, ulan ng ulan. At noon last Sunday ay sobra po yung ulan. But anyways, the Lord give us this wonderful weather to worship Him. Kaya please, sa lahat po ng mga hindi naka-attend noong nakarampong Sunday, I hope na kayo po'y nag-online. And for your information, ang ating pong FB page ay nagkaroon po ng aberya para parang nahack po siya. Kaya nabura po ang ating pong FB page. At ngayon ay pansamantala ay ang ginagamit po ay ang aking pong FB page. Okay, yung pong kay Apostle Bishop Art. Kaya sa lahat po ng mga nanonood ngayon, i-share nyo daw sa ibang mga kapatiran po natin na bago na po ang ating pong FB page. Pansamantala lang naman po ito. Ang J1 kaya nagkaroon po ng advisory ang ating pong media department. Kaya please advise also our brethren. All right. So this time ay continuation po ng ating pong topic noong nakaraang pong Sunday. Ang ating pong pag-uusapan po ngayon. It's all about order of priorities towards
prosperity. Okay. Pagkakaayos ng mga prioridad tungo sa kaunlaran. Sino gusto muli ang magkaroon ng maunlad na buhay? Okay. Tama ba na dapat kayong turuan para sa gayon ay magkaroon tayo ng kaalaman kung paano mamuhay ng may kasaganaan? Ang totoo, ang kasaganan po'y itinuturo sa tao. Hindi lamang ito pinaniniwalaan, kundi dapat natin makita ang sunod-sunod ng prioridad na dapat natin gawin kung paano tayo magtagumpay sa buhay. Tulad ng lagi kong sinasabi sa ating buong JA1 family worldwide, I want all the JA1 people prosperous. I want all JA1 people living in amazing victory. Alright? Kaya ang una natin tinalakay po noon ay, kung tawagin po natin, ay God must be first. Ang Diyos ang dapat nating unahin. Yun po talaga ang sikreto na sinabi ng Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Alright? Matthew 6:33. Ang pangalawa na tinalaki ko sa inyo ay put your spiritual life before material success. Kailangan pong unahin ang spiritual life bago ang material success. Dahil kapag tayo po ay spiritually oppressed, spiritually depressed, at tayo po ay spiritually deprived, tayo po ay hindi magkakaroon ng revelation sa ating Panginoon at hindi natin alam kung paano mapangalagahan ang ating pong kabuhayan. Kaya, pangalawa po yan, put your spiritual life before material success. Lumago ka sa spiritual mong pamumuhay dahil doon nagsisimula ang karunungan buhat sa ating Diyos na buhay. Kaya yung hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nyo alam ang sunod-sunod ng pagtatagumpay. Pangatlo, ay family must come before career and business. Ang pamilya ay dapat mauna bago ang career at business. Dahil pag nauna po ang career at business at naiwan na po, hindi nyo na pangalaga ng pamilya po ninyo, anuman ang success ninyo, wasak naman ang pamilya ninyo, ay hindi rin po masasabing prosperity. Or kapag hindi mo na isaayos ang pamilya mo, patungkol po sa negosyo at sa pangapahanap buhay, ang mga anak mo din ay magiging waldas sa kanila pong paggagastos. At at the same time, kapag hindi mo rin naman na pangalagahan ang finances mo, ang mga pamilya mo ay hindi mo mapapakain ng ayos. Kaya kailangan po kasama sa paglago ay ang prioridad natin ay pamilya must come before career and business. Ang pang-apat naman po ay pinag-usapan po natin, work must come before wealth. Ang tao po kasi natamad ay hindi dapat pakainin. Kaya kung gusto mo na sumagaan ang buhay mo, kailangan mo maghanap buhay. Yan. Dahil ang paghahanap buhay, ang sikreto, sabi nga ng Proverbs chapter 14, verse 23, in all labor, there is profit. Sa lahat ng paghahanap buhay, trabaho mo ay meron pong pagkita dito. Sinong gustong kumita ng magandang pera? Alright. Of course, kailangan po ng lahat ng pera, ngunit kapag hindi ka nagtrabaho, huwag kang aasa na ikaw ay magkakaroon ng pera. Iyon yung pang-apat po na sunod-sunod sa tinatawag natin na pag-unlad. Alright? This time, pag-uusapan na po natin ang panglima. Ang panglima po, ang tawag po natin dito ay giving must come before consumption. Dito na tayo ngayon magsisimula sa ating pong series 2. Bakit giving must come before consumption? Magbigay bago mag-consume. Kasi yun ang sikretong inilagay sa Bible. Kung acknowledge mo na ang lahat ng meron ka ay sa Diyos galing,
unahin mo siya muna bago ka gumastos. Paano yon? Yan, Proverbs 3 verse 9. Anong sinabi niya doon? Honor the Lord with your possession and with the first fruit of all your increase. Unahin mo daw po ang Diyos muna bago ka gumastos. Anong ibig sabihin noon? Tinuruan tayo ng Diyos na siya po muna, not merely what is left over. Nang ibig sabihin, uunahin mo na yung para sa Kanya at hindi yung tira-tira ang ibibigay mo sa Kanya. Kasi minsan nagiging baliktad. Mas inuuna muna natin ang lahat ng gusto natin bilhin bago natin bigyan ang Diyos ng para sa Kanya na kung saan ay tira na siya. Sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6, sinabi niya doon that he who sow bountifully will also reap bountifully. Siya ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. See? Bakit kaya nakalagay sa Biblia ang tinatawag na pagbibigay muna kay Lord? Kasi ina-acknowledge natin na lahat ng mayroon tayo sa Diyos galing. Tama ba? Kung sa Kanya galing lahat po ito, lahat ng mayroon po tayo, na inuuna natin siya muna, i-bless niya tayo na higit pa sa inaasahan natin. Kaya, giving develops a heart that recognize. Hindi re-recognize mo ang Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng meron po tayo. Yes, everything I have ultimately comes from God. Binanggit ko sa inyo noong nakarampong Sunday na bago nilikha ng Diyos ang tao, inihanda na niya muna ang lahat ng gusto nito o kailangan po nito. At pagkatapos noon, ipinamahala ng Diyos sa atin. So, wala talagang pag-aari ang tao, pag-aari lahat ito ng ating Panginoon. Kaya, ang sabi ngayon ng wisdom po dito, ay nagbigay po ng halimbawa ang Diyos ng isa pong babaeng balo. Babaeng balo po ito. Ang sabi ng Mark chapter 12, verse 41 to 44, isasummarize ko na lang, nung nag-offering yung mga tao, yung mga mayayaman, excess lang ang kanila pong ibinibigay. Pero yung pong babaeng balo, ibinigay niya lahat ang mayroon po siya, bagamat konti lang. Nung tinimbang po kung sino ang mas maraming naibigay, ang sabi ni Jesus Christ, yung babaeng balo, ang mas may malaking ibinigay dahil yung kanya pong ibinigay ay kung ano lang yung mayroon na siya. Samantala yung iba, nagbigay ayon lamang sa kanila pong extra. Okay? Kung titingnan natin, parang, bakit gano'n? Extra nga ito pero mas malaki. Pero ang pinag-uusapan po dito ay ang kabuhayan. Malaki nga na ibigay mo, pero hindi yun ang para kay Lord. Hindi yun mismong malaki sa'yo, extra lang. Samantalang ito, ibinigay niya yung the best. Kaya nakita ni Jesus Christ po yun, na ang widow who gave 2 small coins, higit na mas malaki ang kanyang naibigay. Kasi ang kanya pong offering ay hindi mang malaki sa halaga, pero great sacrifice ang ginawa po niya. Great yung sacrifice po niya. Kaya, prosperity begins when possession stops possessing you. Ano yun ibig sabihin nun? Ang kasaganaan ay nagsisimula lang yan sa buhay mo kapag ang mayroon ka ay hindi ka kinokontrol nito. Hindi ko alam kung ako naiintindihan ninyo. Okay lang ba kayo? Okay. Tingnan ninyo mabuti, ha? So, kapag ang isang tao, sabi niya, nagsisimula ang tunay na prosperity. Tagalogin ko yan. Nagsisimula ang tunay na prosperity kapag hindi na tayo alipin ng ating mga ari-arian.
Dahil ang totoo, maraming tao ay controlled sila ng kanilang ari-arian. Paano sila kinokontrol? Tinuturuan po sila kung paano gumastos at tinuturuan din sila kung paano sasabihin, huwag mo akong bitawan. Okay? Kaya, ang number 5, masasabi mo na ikaw ay masagana kapag natuto ka na nagbibigay muna, higit muna ang Diyos at bago ka gumastos ng sarili mo. Okay lang ba kayo? Yan. Dahil pag-acknowledge ng lahat ng mayroon tayo ay sa Kanya galing. Alright. Number 6. Sa number 6, save and manage before you expand. Yan. Sa Tagalog, mag-ipon at matutong mamahala bago mag-expand o magpalago. Bakit? Ito yan. Yung iba, hindi po nag-save. Hindi nila na namamanage ng maayos ang kanilang mga resources. Sa Bible, doon sa Kawikaan 21, verse 20, ang prosperity, nangangailangan ng financial discipline. Kaya sabi niya, there is desirable treasure and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man squanders it. In Tagalog, may mahalagang kayamanan at langis sa tahanan ng pantas ng isang matalino. Ngunit nilulusta ito ng mangmang. See? May mga tao, one day millionaire. Kumita ngayon, blow out dito, blow out doon, wala silang iniiwan, hindi sila nagsisave. One day millionaire ang tawag po doon. Kaya itinuro ng Diyos sa atin na ang isa daw taong matalino, mayroon daw po siyang itinatabi. Mayroon siyang langis. Mayroon siyang kayamanan. Pero yung mga mangmang, walang pakialam. Hindi iniisip ang bukas. Sa Lucas chapter 14, verse 28, itinuro ni Jesus na dapat munang bilangin ang halaga bago magsimula ng pagtatayo. Napansin niyo po yung word na yun? Jesus taught us about counting the cost before the building. Bago ka raw magtayo ng bahay, tiyakin mo muna na yun ay matatapos mo o kaya may budget ka na doon. Dahil kapag sinimulan mo na wala kang budget, ito ay pwede kang pagtawanan. So anong ibig kong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Okay? What will I say is this. Mag-budget. Sabi mo ulit, mag-budget. Yan. Mag-budget ha? Pangalawa, mag-save. Ano raw? Yan, mag-ipon. Okay? Sino ditong may ipon na? Raise your hand. Nakakaawa naman ng mga ari, wala pang kaipon-ipon eh. Okay. So, mag-budget. Alright? Mag-ipon. At ang pangatlo, magplano. You need to plan. Okay, ano pa? Avoid unnecessary debt. Iwasan ang hindi kailangang utang. Kasi yung iba, utang dito, utang doon. In fact, ang dami pong mga tukso ngayon sa mismong online. Online utang. Natukso ang marami. Maski hindi nila kailangan, gusto nilang may pera, uutang sila. And in fact, ang kanilang inutang, ipinangsugal.
O kaya ibinili ng mamahaling damit. Ibinili ng mahal na make-up. Ibinili ng mamahaling gamit. Hindi man lang nila iniisip na ang kanila pong utang ay may interest. Na ang kanila mismong iniisip, may sweldo naman sila bukas at sa susunod na buwan, yun ang kanilang pang bayad. Binibilang na ang sisiw, hindi pa man napipisa. Hindi nila alam ang bukas. So please, iwasan ang hindi kailangang utang. Huwag pasikat para lamang may maipakita ka na ikaw ay ayos, ikaw ay bibili ng mga bagay na utang naman. Minsan ang tawag ko doon ay, huwag kang bumili sa hulo. Ano yun? Hulugan. Ang hulugan ay utang pa rin. Hindi totoo na yun ay nakakatulong sa iyo. Yun ay malaking kabawasan sa mismong budget mo. Okay? Ang panglima, invest wisely. Kung mayroon kang pera, dahil may ipon ka, di ba sinabi natin kanina, itong pinag-usapan natin, may ipon. Pag ikaw ay may investment, okay, may naipon ka, then mag-invest ka. Okay? Invest wisely. Ano yung invest wisely? Huwag kayong mag-i-invest sa mga pangako ng tao. Ang pangako ng tao na walang produkto, scam po yan. At marami po naghirap dahil po sa mga scammers. Lalo tigit kapag ang nangako sa inyo na mga nag-i-scam ay pera ni Marcos. Put-put. Pangako na nang ibibigay sa iyo, magbigay ka lang ng ganito, ito ang kikitain mo. Hindi po totoo po yun. Hindi ng proper investment. Ang investment ay nakikita mo yung negosyo, tumatakbo siya, at doon ka pwedeng makisosyo. Ngunit kapag ito isang investment na sabi, basta't magbigay ka din at kikikita, anong ang produkto? So, invest wisely. Huwag mong pahawakan ng pera mo sa iba. Dahil kapag pinahawak mo ang pera mo sa iba, na hindi naman nakikita yung negosyong tumatakbo, yun po ay pag nagastos ng humawak, ikaw ay iiyak na lang. You need to be wise. You can start your own business. Huwag ang pangako ng iba. Kundi, kung magkakasosyo kayo, mag-i-invest ka, nandiyan ang produkto, yun ang palaguin ninyo. Huwag na huwag yung pahawakan ang pera ninyo sa iba. May kausap ako. At ang tahimik ng mga kausap ko ngayon. Mukha yatang na-scam na. Kaya invest wisely. Okay. What else? Prepare for the future. Ito na po yan. I-prepare mo ang para bukas. Matuto kang mag-ipon ngayon. At yun ay para sa panghinaharap mo. I'll give an example. Si Joseph. Si Joseph, nung siya naging gobernador ng Egypt, nagkaroon ng 7 taon na kasaganaan. Ang sabi ni Joseph, mag-ipon tayo. Huwag nating kainin lahat. Huwag nating gastusin lahat ang ating kinita. Ipunin natin. Dahil hindi natin alam bukas, dahil magkakaroon ng taggutom. At ano nangyari? Nagkaroon nga ng taggutom. After 7 years ng kasaganaan, nagkaroon din ng 7 taon na taggutom.
Pero dahil sa wise si Joseph, naghanda siya. Hindi niya ginastos lahat ang kanilang kinita during their kasaganaan. Ano nangyari? Na-save lahat po sila. Tandaan mo, ang tamang pag-iipon ay para sa kinabukasan mo, kinabukasan ng mga anak mo, kinabukasan ng ibang pamilya mo na kung saan makakatulong ka sa takdang panahon. Naalala ko tuloy kung sino po yung mga masisipag daw na maghanap buhay. Babangkitin ko kaya? O ganito na lang. Nakita ko yung mga ibang construction workers. Sobrang hirap nila. Pero teka, pagkatapos po ng 7 araw, 6 na araw ng trabaho, swisweldo po sila, inuman dito, inuman doon, blowout dito, blowout doon. Dahil iniisip nila, mayroon pa naman daw silang trabaho sa Lunes uli, kikita. Hindi man lang nag-save. Nabanggit ko rin sa inyo noong nakaraan. Isusugal, maninigarilyo, iinom ng alak, susunugin yung pera, sisirain ng katawan, isusugal pa. Nakakabili ng sigarilyo, hindi makabili ng t-shirt, hindi makabili ng underwear. So, gaano karami ang kanilang sinunog na pera? Mga minamahal, ang bisyo, kaya tinawag na bisyo, ibig sabihin po noon, ay makakasira ng buhay mo. Now, naghanda si Joseph para sa kinabukasan. Kaya sabi mo naman sa katabi mo, maghanda ka rin. Mag-ipon ka para bukas. Ang taong marunong mamahala, I'll tell you this. Okay? The principle is this. The person who knows how to manage the resources, that person has a great future. Kaya ang taong marunong mamahala ay hindi inuubos ngayon ang lahat ng pinagkakaloob ng Diyos sa Kanya. Naghahanda siya para sa bukas. Sabi mo ulit sa katabi mo, maghanda tayo para sa bukas. Ay yung iba, umuutang para sa panghanda. Diba? Yung iba, magpapasikat sa dami ng pagkain, utang naman. Ay bakit umutang? Kasi nahihiya na wala silang handa. Huwag kang makahanda kung utang din laang. So kung gusto mo maghanda bukas, ikaw ngayon ay maghanda na ngayon para sa gastusin mo bukas. Huwag pasikat. Sabihin natin muli, invest. Mag-ipon at matutong mamahala bago mag-expand. Huwag na huwag din kayong magsisimula ng negosyo, makinig kayong lahat, na ang inyong puhunan ay utang. Bakit? Hindi ka pa nagsisimula, lugi ka na. Bakit ka nalugi? Oo, dahil hindi pa nagsisimula, nag-i-interest ka na sa utang mo. Kasi talagang wala naman akong makuhanan eh. Huwag kang magnegosyo. Mag-ipon ka muna. At doon ka magsimula sa maliit na iyong naipon. Huwag apurado. Dahil tutulungan ka naman talaga ng Panginoon. Alright? That's the number 6. Mag-ipon. Number 7. Basa. Invest in things that produce. Ito na. Matutong mag-invest sa mga bagay na nagpo-produce. See, yun nagpaparami.
Sa book of Matthew chapter 25, verse 14 to 30, ito yung parable of the talent. Ang sabi ni Lord, mayroon siyang binigyan ng 10 na talento. Yung iba binigyan niya ng 5. Yung isa naman binigyan ng 1. Ang sabi niya, okay, ipagpatuloy ninyo, palaguin ninyo. Tandaan nyo ha, invest. So si Lord ang nagbibigay ng talent. Siyang pinagagalingan ng lahat ng mayroon tayo. Sabi ng Lord, invest. Hindi lang pari-pareho ang talent meron tayo. Kung paano iba't ibang mukha natin, hindi rin po pari-pareho ang talent na binigyan ng Diyos sa atin. Kaya huwag kang maiinggit sa binigyan ng 10 at yung iba binigyan ng 5. At kung isa naman ang binigay sa iyo, kasi yun ang abilities na nakita ng Diyos sa iyo, kaya isa lang. Pero hindi mo man lang alam na yung isa, pag ito'y pinalago mo, magmo-multiply na tulad din ng 10. Noong nag-report yung mga binigyan ng talento, sabi nung isa, Lord, yung binigay mong 10, umani ng 10. Sabi ni Lord, you are good and faithful servant. Welcome, enter into the joy of your master. Ang saya ni Lord. Bakit? Napagkatiwalaan. Nag-report yung binigyan ng 5. Lord, yung binigyan mo sa akin ng 5, na doble. You are good and faithful servant. Welcome, enter into the joy of your master. Napasaya muli si Lord. Dumating yung isa na binigyan ng isa. Lord, ito na yung binigay mo sa akin. Oh, ano nangyari? Tinago ko sa lupa, ibinaon ko. Kasi ikaw ay umaani na hindi mo pinagpaguran. Oh, alam mo pala na ako'y umaani na hindi ko pinagpaguran. Hindi sana yung pera ko na binigay sa'yo, inilagay mo na lang sa bangko. At least may interest. Kaso, ibinaon mo pala. Napakasama mong alipin. Tingnan nyo, sabi ni Lord, napakasama mong alipin. Ang tao po pala, na hindi po napagkakatiwalaan, ang term na ginamit ng Diyos sa kanya ay napakasama mo. Okay? Oh, hindi, napansin niyo ba, ang Diyos ay negosyante? Nagtataka, negosyante daw si Lord. Yes! Kasi siya nagbigay ng talent. Anong utos niya? Palaguin. Siya nagbigay ng puhunan. At ang gusto niya sa puhunan na binigay sa iyo, palaguin mo. Sabi mo sa katabi mo, palaguin daw. Pag hindi mo ngayon pinalago dahil ito'y ibinaon mo, sasabihin ng Lord, ang sama mo. So, pansinin niyo po ang Bible. Sa Bible, mababasa mo ang mga lingkod ng Diyos, puro negosyante. Binigyan sila ng talent at pinalago po nila. So, maniwala po kayo. Gusto ng Diyos na ang maliit na mayroon ka, ito'y lumaki. Kaya nasa sayo ang talent na binigyan ng Diyos kung palalaguin mo o hindi. Kaya ang mga lingkod na pinagkatiwalaan ng kanilang Panginoon ng resources, kailangan ito'y mapalago ninyo. Ang iba ay ginamit at pinarami ang kanilang pinagkatiwala sa kanila. Ngunit ang isa ay ibinaon. Kaya anong aral ngayon dito? Ang aral ngayon dito, ang binigyan, ganito, kung binigyan ka ng Diyos ng talent, paunlarin mo. If God gave you the talent, make it grow. That's the principle, make it grow. Pangalawa, binigyan ka ng Lord ng business, idea, pag-aralan, at
at paunlarin. Ito po yung principle. Ulitin ko muli ha, binigyan ka ng Lord ng talent, so palaguin mo. Binigyan ka ng business idea, improve it. Binigyan kayo ng property, kabuhayan, lupa, so pamahalaan ng maayos. Hindi yung walang silbing lupa, nakatiwangwang lamang. Kukunin ng Lord sa iyo ang lupa mo pag hindi mo ito pinagyaman. So kung ano man negosyo mayroon kayo ngayon, pag-aralan na ito'y paunlarin. Kasi kailangan nag-i-increase talaga. Number 4, knowledge. Mayroon kang kaalaman, so teach it. Kung mayroon kang kaalaman, ituro mo sa iba at dadagdagan ng Diyos yung kaalaman mo. Huwag mo susuluin yung knowledge mo. I-share mo din sa iba. Ano pa? Mayroon ka bang resources? Yes, yung capital ka. Mayroon, pag sinabi natin resources, capital. Ano ang resources mo? Gamitin ng responsible. Hindi basta-basta mo nilulustay ang kapital mo. Pag kinain mo ang binhi, wala ka nang aanihin sa darating na araw. Huwag na huwag mong kakainin ang iyong kapital. At ang mangyayari, mababangkrap kayo. Okay lang ba kayo? Okay lang? Yes. Binigyan ka ng Lord ng kapital, so use it responsibly. Ano pa? Influence. Use it for God's kingdom. Kung ikaw ay talented, mayroon kang impluensyado kang tao, hindi para magpasikat ka, gamitin mo yan para maakay mo ang maraming tao sa kaharian ng Panginoon. Yan ang sinasabi po natin na ang Diyos ay nagbigay. Ulitin ko muli, wala tayo pag-aari. Pinagkatiwala lang tayo ng Lord. I-manage mo ng maayos. And God will help you to grow your business. At sasabihin ng Lord, you are good and faithful servant. So, anong principle? Huwag lamang ingatan ang ibinigay ng Diyos. Don't merely preserve what God gives you. Learn how to multiply it responsibly. I-multiply mo kung anong meron ka. Maraming tao, alam lang nila gumastos. But they don't know how to multiply. Kaya marami pong mahirap na Pilipino ngayon. They don't know how to multiply what God entrusted unto them. Kaya, huwag lamang ingatan ang ibinigay ng Diyos. Matutong paramihin at gamitin ito ng wasto na mayroon pong responsible. All right. Number 8. Generosity must remain part of prosperity. Ito na. Ang tao na mapagbigay ay lalong yumayaman. Generosity must remain part of prosperity. Hindi mo masasabing prosperous ka pag ikaw ay madamot. Pag ikaw ay kuripot. Now, ito yan. 2 Corinthians chapter 9, verse 10 up to 11. God supplies seed to the sower. Si Lord ang nagbibigay ng binhi sa mga mag-aani. And increase the harvest so that we can be enriched for all liberality. So yung itinanim mo, ikaw ay paanihin ng Lord ng great harvest.
Palalaguin ng Diyos ang iyong kabuhayan. Na ang purpose noon ay para makapagbigay ka sa mga nangangailangan. Kaya, ang pattern nito, this is the pattern. God gives seed. Ano raw? Sino nagbigay? Si Lord. Okay? Then, anong purpose ng seed to? So, para itanim ang binhi. At pagkatapos nun, mag-aani. At pagkatapos ng mag-ani, tayo ay magiging mas mapagbigay. Yan po yung principle. Nagbigay ang Diyos ng binhi, itatanim ang binhi, mag-aani ka dahil sa namungang binhi na itinanim, at ikaw ay aani ng marami para ikay makatulong sa marami. Ang halimbawa po niyan, yung early church, the early church, in the book of Acts chapter 2, verse 44 to 45, makikita nyo doon yung mga mananampalataya. Sila ay nagiging mapagbigay at ang mga tao ay masaya na nagsasama-sama, wala daw pong kinukulang sa kanila. Ang tao palang mapagbigay, hindi pwedeng pagkulangin ng Diyos. Say hallelujah! At hindi lamang yun, nakakapagpasaya tayo at yung mga tao ay nahahawaan din na magbigay din ng magbigay. Maniwala po kayo, sa Bible, hindi kailanman babaliwalain ng Diyos ang iyong pagbibigay. Dahil masaya kang nagbibigay, si Lord naman, masaya din na ikaw ay payayamanin niya at pagpalain pa niya. Kaya ang prosperity nila ay hindi lamang tungkol sa personal accumulation, kundi tungkol sa pagiging pagpapala sa community. Binibless nila ang community. So ito yung prosperity. Now, tingnan po ninyo, bakit ito yung community ng J1 Church? Bakit kayo ay pinasasaganin ni Lord? It is because you love to give. Tama ba? Bakit tayo nakapagpatayo ng ganitong malaking building? Because of your generosity. Kayong lahat na nagkaloob, masaya ba kayo o nakasimangot noon? Masaya. Meron ba naghirap sa inyo mula nung kayo ay natuto na magkaloob sa gawain ng Diyos? Wala akong nabalitaan. In fact, akong binigyan nyo ng problema. Anong problema ang binigyan namin sa iyo? Nang problema ako sa parking na kailangan ninyo. Imagine nyo, nalaman ko, nag-U-turn lang ang mga tao, tapos uuwi na pag wala na mapagparkingan, mag-online worship na lang. Pero ang gandang problema. Bakit? Aba, ibig sabihin, ang dami na pala ang JA1 na pinayaman ng ating Diyos na buhay. At ngayon, lagi na kami naghahandog ng mga bagong sasakyan. Ibig sabihin nun, kayong lahat na marunong magkaloob, you are faithfully experiencing the prosperity that God promised to the giver. Kaya walang nagkulang, sabi ng Book of Acts, yun ang early church. Kaya yan ang biblical prosperity ay hindi lamang pagkakaroon ng sapat para sa sarili. Ito ay nagkakaroon ng support at sapat upang maging pagpapala sa iba. Sinong gusto maging blessing sa marami? Praise the Lord. So, that is the number 8. Dapat manatili ang pagiging mapagbigay. Ilagay mo na yan sa puso't isipan mo. Pag mapagbigay ka, ang Diyos ay bibigyan kanya ng hustong takal, siksik at umaapaw.
Number nine. Number nine. Number nine. Seek contentment while pursuing excellence. In Tagalog, maging contented habang patuloy na umuunlad. Sinong gusto ang laging umuunlad? First Timothy chapter 6, verse 6. Ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Holiness with contentment or godliness with contentment is a great gain. Sa Tagalog, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. O ito ngayon yon. Ang contentment ay hindi ibig sabihin na hindi na ako mag-i-improve dahil kontento na ako. Hindi ganoon. Ibig sabihin ng contentment, ang ibig sabihin nito ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil meron ako habang patuloy kong tinutupad ang ipinapagawa ng Diyos sa akin. Yun ang ibig sabihin ng contentment. Kaya masaya kang gumagawa sa pinagagawa ng Diyos habang ikaw ay patuloy na umuunlad. Mga minamahal, contentment, meaning to say, keep going. Hindi ka struggle. Alam mo na buhos at patuloy na bubuhos ang pagpapala sa buhay mo, maski na anong gawin mo at gawin din ng hadlang ng kaaway sa buhay mo para hindi ka umunlad, ikaw ay kontento dahil alam mo ang Diyos ay kasama mo at paunlarin ka ng todo-todo. Kaya dapat lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Sinabi ng Philippians chapter 4, verse 12 to 13. Ang sabi niya, Paul learned how to live in abundance and in need. Sabi ni Pablo, natutunan ni Pablo kung paano mamuhay sa kasaganaan at kung paano mamuhay sa kakulangan. Kontento siya eh. Hindi nakadepende. Okay? Hindi nakadepende kung ano ang iyong buhay sa tinatag na mayroon ka. Hindi nakadepende ang kanyang identity sa kanyang financial condition. Nakadepende si Paul sa presensya at sa kanyang spiritual growth sa ating Diyos na buhay. That's why he learned to become prosperous and he learned to be in need. Pero never siyang pinagkulang ng ating Diyos na buhay. Anong prinsipyo dito? The principle is this. Huwag mong hayaan. Okay? Don't let what you don't have make you despise what God has already given you. In Tagalog, huwag mong hayaan ang wala sa iyo ay maging dahilan upang hindi mo mapangalagaan ang mayroon ng ibinigay ang Diyos. Sa totoo lamang, binigyan ka na ng Lord, pamahalaan mo lang po ito, at huwag mo ding hayaan na ikaw ay makontrol ng mga bagay na ito. That's why, maging kontento ka. Maraming tao, walang contentment sa buhay, kaya nakaw dito, nakaw doon. Mali. Kung anong mayroon ka, palalaguin ng Diyos yan, relax ka lamang, aangat at aangat yan, at ikaw ay maging masaya, and God will gonna bless you more beyond your expectation. Praise God. Number 10. Itong huli. Prosperity must serve God's purpose. Ito na. Prosperity must serve God's purpose. Ephesians chapter 2 verse 10. Ang sabi niya doon, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good work. Kita mo? Tayo daw po hindi likha ng Diyos, kawangis ng Panginoon Jesucristo,
at para gumawa ayon sa ikabubuti. Sapagkat tayo ay kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kaya ikaw at ako'y gagawa ng mabuti. Ikaw at ako'y gagawa ng mabuti. Kaya ang mahalagang tanong ay hindi gaano karami ang naipon ko. Maling tanong yon. Maling tanong. Kundi ang dapat mong tanong sa buhay ano ang ginawa ko para sa Diyos gamit ang lahat ng ipinagkatiwala niya sa akin? Yan ang dapat na tanong ninyo. Kaya ang tanong ko, bilang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ano ang nagagawa mo na para sa ikapupuri ng ating Panginoon? Kayo ngayon ang nakakaalam niyan. Halimbawa, si David. Si David, siya ay nagplano magtayo ng church building. Alam nyo, ipinagkatiwala na sa kanya pong anak na si Solomon, binigyan niya ito ng 4,000 tons of gold at 40,000 tons of silver. At ang sabi niya, anak Solomon, ikaw na magtatayo ng templo na para sa ating Diyos. Opo. Pagdating nung 1 Chronicles chapter 9, chapter 29, verse 3 to 5, ibinigay pa rin ni David yung 112 tons of gold na personal niyang pag-aari. At nagbigay din siya ng napakarami kung ilang libo na tonelada na silver. Bakit? Gusto ni David na maparangalan ang Diyos sa anumang mayroon siya. Alam niyo, nung nakita yon ng mga tao, nagsisinuran sila, nagbigayan din sila. Ang saya ni David, sabi niya, grabe na to. Ang dami palang kayamanan ang mga tao. Pag binasa niyo po yung 1 Chronicles chapter 29 verse 3 up to 5, yung mga tao nagkaloob at ang templo ay nangyari dahil sa kanila pong pagkakaisa. Again, dahil sa kanila pong acknowledgement ng lahat ng mayroon sila ay sa Diyos galing, nagpasaya sa buong community. Alam nyo, thankful ako kay Lord. Dahil tinuturoan tayo how to become generous. Lahat pala na mayroon po tayo is for the kingdom of God. Kaya pala, ang sabi ng Lord, mamamatay kang, pinanganak kang walang dala, mamamatay kang walang dala. Ang ibig sabihin ngayon, tayo po habang nabubuhay, pinagkatiwalaan lang tayo ng Diyos ng kayamanan at ito'y gagamitin natin para sa Kanyang kapurihan. Amen? Itutuloy ko next week yung huli. Bakit? Kailangan matutunan niyo mabuti ito. Magwawakas lang po ako sa isang kwento. Ari lang naman ay napanood ko din laang. Baka napanood niyo. Sabi po ng mother, sabi niya sa kanya pong asawa, honey, ako ay aalis sandali. Oo nga, bihis na bihis ka. Sabi nung kanyang mister, yes, kasi pupuntahan ko ang ating 2 anak sa city. At sasabihin ko na itong pinagbilihan ko ng ating lupa ay hahatiin ko ito sa kanila. At sila ay para maging masaya. Sabi ng kanyang mister, sandali, isipin mo naman ang buhay natin 2. Huwag mo naman ibibigay lahat. Dahil may kanya-kanya na silang pamilya.
Baka naman tayong dalawa ay hindi nila maintindi kapag naibigay mo na lahat yan, dahil may kanya silang pamilya, baka tayo pabayaan. Hindi nila gagawin yun. Sabi nung babae, hindi nila gagawin yun dahil magulang nila tayo. Sabi ng kanya, Mister, okay, gabayan ka ng Panginoon, sabi niya. So pumunta na ngayon si mother sa kanyang unang anak, sa kanyang babaeng anak. Sabi ng kanyang anak, why are you here, Mom? Ba't kayo nandito? Oh, I will spend at least overnight or 2 nights, kung pwede. Sabi niya, Mom, hindi kayo pwede matulog po dito. Kasi bagong ayos ang bahay. Baka marumihan. Lumapit bigla yung nung kanyang manugang. Our house is newly renovated and we don't want you to mess up. Ayun namin na ito ay makalatan. So you mean to say, sabi ng mother, ibig mong sabihin, hindi ako pwede matulog dito? Exactly, sabi nung manugang. Hindi kayo pwede matulog dito. Ang sabi ng mother, I understand, naintindihan ko. At siya po ay umalis. Umiiling siya. Dahil hindi siya pwede matulog sa malaking bahay na bagong ayos ng kanilang anak. Pumunta naman sa pangalawa niyang anak. Ang sabi ng kanya, oh, why are you here, Mom? Yeah, nandito ako para lamang humingi sa iyo ng tulong. Kung pwede akong bigyan mo ng $2,000. Mom, ang aking pera ay para sa asawa ko at sa aking mga anak. Hindi po kayo kasali. Sabi ng mother, anak, utang ko naman yon dahil uoperahan ang father mo. Kailangan ko lang ay 2,000. Utang yon at babayaran kita. Ang aming pong pera, ma'am, ay para sa kinabukasan ng aking mga anak. Then hindi ko alam kung sila magkakasakit bukas o kung ano mangyayari sa amin. Kaya wala pa akong maibibigay sa inyo. So, pababayaan mo na pala kami, anak. Ang sabi ng anak, hindi ko sinasabing pabayaan ko kayo, pero wala pa akong maibibigay po sa inyo. Sabi ng mother, I understand. Naunawaan kita. Umuwi siya. Sabi ng kanyang mister, oh, akala ko ba matutulog ka doon? Bakit ka umuwi ka agad? Kinuwento niya. Ang sabi niya, hindi ako pinatulog ng ating anak. At yung hinihiram ko naman sa isa mong anak na $2,000 para sa operasyon mo, hindi ako pinagbigyan ng isa nating anak. Sabi ng babae sa kanyang mister, tama ka. Dapat pala yung atin naipon at yung pagbibilang ko ng lupa, i-enjoy natin dalawa. Dahil may kanya-kanyang pamilya, yung ating mga anak, hindi nila tayo iintindihin. Tayo na lang dalawa ang magpalakasan. At sa Diyos tayo umasa. Dahil ganun pala, hindi natin pwedeng asahan ang iba. Alam nyo, ako mismo napaluha. Habang pinapanood ko siya, sabi ko, totoo pala ito. Bagamat drama lang siya.
Pero ang totoo, kapag ikaw ay walang ipon, ikaw ay babaliwalain, pati ng mga anak mo at ng ibang tao. I'm telling these things to you. You need to be wise. Hindi alam ng mga anak natin, lahat ng mayroon tayo para sa kanila. Pero hindi nila naiisip na ang kanilang pagmamahal na gagawin sa atin sa darating na panahon, gagantimpalan sila ng mga ipon na mayroon tayo. Mga anak, mamahalin nyo ang mga magulang nyo. Huwag kayong gagaya doon sa kinwento ko. Na may mga anak, yumabang, hindi man lang inisip na buhay sila dahil sa kanilang mga magulang. Nakalagay sa Biblia, kung gusto mong umasenso na anak, mahalin mo ang iyong ama't ina. Giginhawa kayo. Sa inyong lahat narito, kung may pangako ang Diyos na pag minahal ang magulang, giginhawa ka. Higit na giginhawa ka pag minahal mo ang Diyos at namuhay kang sumusunod sa kanyang kalooban. At patuloy kang nagiging mapagbigay, hindi kanyang pagkukulangin, bagkus pinangako niya, ikaw ay bibigyan niya ng kasaganaan. Yan po ang 10 na akin tinalakay. Ituloy ko po next week. Tumayo po tayong lahat. Ikaw lamang kailangan ko, Panginoon. Shall we sing that song? Ikaw lamang. Ang Diyos ang aasahan mo. Sumunod ka sa Kanya. He must be your number 1. You must meditate His words. Doon nagmumula ang wisdom sa Kanyang mga salita. Mahalin mo ang pamilya mo. Maghanap buhay ka, maging masipag ka. Maging mapagbigay ka. Maging good investor ka. Pamahalaan mo ang pinagkakatiwala ng Diyos sa iyo. Hayaan mo na patungkol sa kaharian ng Diyos ang lagi mong isipin. At ang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa, hindi magpapabaya sa iyo. Sabihin natin ngayon sa Kanya, make this song as your prayer. Panginoon ko, ako'y nagsusumamong pagbigyan na ang dalangin ng aking puso ay pagpalain. Sa'yo nagmumula ang aking lakas, patnubay mo siyang aking hanap. Ikaw lamang ang kailangan ko. Ikaw lamang ang kalakasan mo, ang yakap mo sa bawat sandali, siyang pag-asa na hinahanap ko. Sa'yo, Diyos, lamang natagpuan.
Dahil sa'yo, buhay ko'y nabago. Sa'yo, O Diyos, maglilingkod ako. Binago tayo ng Diyos. Ang buhay ko ngayon nagkakulay dahil sa'yo. Natakuan ko ang kaligayahan. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa biyaya mo. Nakamdaman kaibigan mo. Ang kailangan ko, ikaw lang ang kalagasan ko. Ang yakap mo sa bawat sandali, siyang pag-asa na hinahanap ko. Sa'yo, Diyos, lamang nagtaguan. Sa'yo, Diyos, pag-asa'y nakamtan. Dahil sa'yo, buhay ko'y nabago. Sa'yo, Diyos, maglilingkod ako. For the last time, lift up your hands to Him. Ikaw lamang ang kailangan ko. Ikaw lamang ang kalakasan ko. Ang yakap mo sa bawat sandali, siyang pag-asa na hinahanap ko. Sa'yo, Diyos, lamang natagpuan. Sa'yo, Diyos, pag-asa'y nakamtan. Dahil sa'yo, buhay ko'y nabago. Sa'yo, Diyos, maglilingkod ako. Let's bow down our head and close our eyes. Lahat ng mayroon tayo ay sa Diyos galing. Gusto ng Lord na paunlarin natin ang pinagkatiwala niya sa atin. Buhay mo, kabuhayan mo, lahat ng mayroon katalino mo, pati na ang resources mo sa Diyos galing. Hayaan mo na sa Diyos ka lang maging tapat. Siya ang makakasama mo. Hindi lang dito sa mundo, maging sa kabilang buhay. Maging tapat ka sa Kanya. Natutunan mo ngayon kung paano mo paunlarin ang kabuhayan at kung paano ka manatiling prosperous. Hayaan mo na sabihin mo sa Kanya na ika'y lubos na nagtitiwala at sa Kanya ka lamang susunod. Manalangin ka kay Lord. Humingi ka ng tawad sa Diyos kung mayroon kang kasalanan. Kung dumating yung time, hindi mo siya inuuna. Kung dumating yung panahon na minsan kinukuha mo ang para sa Kanya, hindi mo inuuna ang Lord. Inuuna mo lang ang sarili mo. Pinagdadamutan mo siya. Hindi mo alam. Pag pinagdamutan mo si Lord, pinagdadamutan mo ang sarili mo. Humingi ka ng tawad sa Diyos. At habang ikay nakayukod nakapikit na nanalangin, tatandaan mo, Diyos lang ang kailangan mo.
Siya lang ang kailangan mo. Siya lang ang kalakasan mo. Ang yakap niya sa bawat sandali. Yun ang pag-asa na hinahanap mo, tinahanap ko. Yes, magtiwala ka sa Kanya. Nakikita ng Diyos ang buhay mo ngayon. Kung dumating yung panahon na hindi mo nabibigyan ng halaga ang pinagkatiwala niya, muli, bigyan mo itong halaga. Magtiwala ka sa Kanya. And for the last time, sing the song. Ikaw lamang ang kailangan ko. Ikaw lamang ang kalakasan ko. Ang yakap mo sa bawat sandali. Siyang pag-asa na hinahanap ko. Sa iyo, O Diyos, lamang natagpuan. Sa iyo, O Diyos, pag-asa'y nakamtan. Dahil sa iyo, buhay ko'y nabago. Sa iyo, O Diyos, maglilingkod ako. Sa iyo, O Diyos, maglilingkod ako. sa iyo, O Diyos, sa iyo, O Diyos, maglilingkod ako. I pray, Lord, i-bless mo ang buhay ng bawat isa. I-bless mo ang kanila po mga kabuhayan. I-bless mo ang dalangin ng kanila mga puso. Pagpalain mo ang kanila po mga negosyo. Ang kanila po mga hanap buhay. Lord, ganun din ang mga kabataan, O Diyos. Igagalang nilang kanila mga magulang. Mamahalin, O Father Heart God, at paglilingkuran. Salamat po. Hiniling ko din po, Lord, yung may sakit. Kung mayroong may sakit karamdaman, I speak healing flow upon them. Ikaw lang naman talagang manggagamot. Bless them, Lord. Healing flow, God. In Jesus' mighty name, I speak healing over that heart. I speak healing over that lungs. I speak healing over that bones. I speak healing yan sa iyong dugo. Sa high blood pressure, maging normal ka. Sa blood sugar, maging normal ka. Pati ng internal organ, I speak healing. Sa atay na yon, I speak healing upon you. Sa kidney na yon, I speak healing and deliverance upon you. I rebuke lahat ng uri ng sakit karamdaman sa buhay mo. In Jesus' name. And I speak unto you divine healing in the name of Jesus. Lord, wala kang maghihirap na mga anak. Salamat po, maunlad ang kabuhayan ng iyong mga anak. I give you praise, Lord. This is my declaration to all J1 family and our friends who are watching right now. I speak blessings flow to you like a river that will never go dry. In Jesus' name, I declare it. Claim it now. Say, I receive, Lord. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Praise the Lord. You may be seated, please. God richly bless you all. Ituloy natin next week. Praise God.